Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, tutuloy natin yung Tauhid ar-Rububiyyah. At ito nga yung kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga gawain, kakayanan at kapangyarihan. Ifradullahi fi af'alihi, kaisahan ni Allah sa kanyang mga gawain. Ang Tauhidul Uluhiyyah, mabanggit lang natin sandali. Ang distinction nila, ang Tauhidul Rububiyyah, ifradullahi fi af'alihi, pagbubukod tangi kay Allah sa kanyang mga gawain. At ang Tauhidul Uluhiyyah, ifradullahi fil ibadah, pagbubukod tangi kay Allah sa pagsamba, sa gawain ng tao. Ibig sabihin, yung pagsamba na tinutukoy dito. At isa pang distinction nila, ang Tauhidul Rububiyyah versus sa Tauhidul Uluhiyyah. Ang Tauhidul Uluhiyyah ay ang marapat na resulta ng Tauhidul Rububiyyah. Kaya nga palagi, nauunang binabanggit yung Tauhidul Rububiyyah. Kasi kung pinaniniwalaan mo na si Allah ang Panginoon, tagapaglikha, tagapangalaga, tagapamahala, tagapagmay-ari ng lahat, tagapagbiyaya, dapat sa Kanya ka lang sasamba. Sa Kanya ka hihingi, sa Kanya ka hihiling. So yun yung distinction nilang dalawa. Rububiyyah, pagka-Panginoon; Uluhiyyah, pagiging Diyos. Panginoon na makapangyarihan at Diyos na nag-iisa, na walang katambal, na dapat sambahin. Ang sumunod na aya, Allahu khaliqu kulli shay'in, si Allah ang tagapaglikha ng lahat ng bagay. Wa huwa ala kulli shay'in wakil, at siya sa lahat ng bagay ang wakil. Wakil, translate dito bilang tagapangalaga. Wakil, kumbaga pinananaligan, na sa Kanya tayo nagtatawakkul, nananalig o umaasa. Si Allah, kabilang sa Kanya mga pangalan ay ang Al-Wakil. At sa sumunod na aya, Dhalikumullahu Rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli shay' fa'buduhu wa huwa ala kulli shay'in wakil. Yaon si Allah ang inyong Panginoon, walang Diyos na marapat sambahin liban sa Kanya, tagapaglikha ng lahat ng bagay, kaya sambahin ninyo Siya, at Siya sa lahat ng bagay ay mapananaligan, o sa translation dito, tagapangalaga. Sa parehong aya na ito, parehong tinukoy na si Allah ang wakil. So, tunay na wakil, si Allah, na siyang nangangalaga sa mga bagay-bagay at umaasa ka na tutuparin niya ang mga bagay-bagay. Sa Arabic, yung wakil, narinig niyo siguro yung salita na yun, wakil, yung yung parang ahente o yung tao na nagpoproseso ng mga bagay-bagay. Broker, tawag din doon wakil. Kasi yung tao ng trabaho niya ay wakil, kumbaga umaasa ka na tutuparin niya yung bagay na inasa mo na gagawin niya o inaasahan mo na gagawin niya. Mas lalo naman si Allah. So bagaman yun nga, wakil sila pareho, ang pagiging wakil ni Allah ay absolute, ang pagiging wakil ng tao ay sa limitadong konteksto lamang ng kung ano ang abot ng kanyang kakayanan. Sa parehong aya na ito, tinukoy na si Allah ang wakil. Tinukoy din sa parehong aya na ito na si Allah ay khaliqu kulli shay'. Siya ang lumikha sa lahat ng bagay, walang anumang bagay na umiiral sa buong sanlibutan, sa buong sansinukob. Walang anumang bagay ang umiiral sa planet Earth o sa buong universe, liban na lang na ito'y nilikha din ni Allah.
Kung meron mang alien, si Allah lang din ang may likha doon. Ngayon nga yung mga tao, obsessed sila na makahanap ng alien kasi gagawin nila itong patunay na walang Panginoon na tagapaglikha. Pero hindi. Lahat nilikha ni Allah hanggang sa kaduluduluhan ng universe, hanggang sa labas ng universe kung meron man, lahat yun ay inilikha ni Allah. Lahat ng bagay inilikha ni Allah. Okay? Lahat liban sa kanyang sarili ay kumbaga nilikha niya. Lahat ng bagay liban kay Allah ay nilikha niya. Yung arsh, yung panulat, Allahul Mahfud, paraiso, impyerno, lahat yun nilikha ni Allah. At gayon din, tinukoy din dito, dun sa pangalawang aya, yung nga sa Suratul An'am pala, yung chapter 6, verse 102, yung Dalikumullahu Rabbukum, na si Allah ang inyong Panginoon, walang Diyos na marapat sambahin liban sa Kanya, tagapaglikha ng lahat ng bagay, fa'buduhu, kaya sambahin ninyo siya. So ito na yung sinasabi ko, na distinction sa pagitan ng rububiyya at uluhiyya. Ang uluhiyya, tauhidul uluhiyya ay resulta dapat ng tauhidul rububiyya. Kung naniniwala tayo na si Allah ang ating Panginoon, at siya ang tagapaglikha ng lahat, at siya ang wakil, fa'buduhu, sambahin ninyo siya ng nag-iisa at walang katambal. Kaya sa tatlong tauhid, nauuna palagi na tukuyin ang tauhidul rububiyya, bagaman ang sentro ng mensahe ng mga propeta ay ang tauhidul uluhiyya. Dahil ang tao, oo, may natural na paniniwala sa rububiyya, pagiging Panginoon ni Allah, pero ang rububiyya ay naunang tinatalakay dahil mas mas malawak, mas general na usapin. Ng ating mga scholar nga kapag nagtatalakay sila, tinatalakay nila mga bagay-bagay mula sa general patungo sa specific. So kahit sa anong bagay. Yung mga bagay-bagay na general, malawak, yun ang naiintindihan natin na basic. Mga pundasyon na mula roon ay mauunawaan ng tao ang iba pang mga bagay. Sa isa pang aya, ito ay nasa Surah Hud, verse 6. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Walang anumang nilalang sa lupa ang umiiral, liban na lang na tangan ni Allah ang biyaya na matatanggap nito. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. At nalalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tahanan nito at yung kung saan ito nananatili, saan ito nakatira, at kung saan ito, kumbaga sabi dito, saan daw ito patungo pagkatapos ng kamatayan nito. Kullin fi kitabim mubin. Nang lahat ng ito ay nasa aklat na malinaw. Ang tinutukoy na aklat dito na malinaw, syempre, ang Allahul Mahfud, na dito nakalagay ang pagtatakda ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang qadar. So si Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang mga kapangyarihan lahat-lahat, kung ito ay may kinalaman sa mga nilikha, ito ay nasa talaan na malinaw. Lahat ay nakatakda na. Lahat ay nakatakda na at ito ay ikinikilos na lamang ng tao matapos na sila ay kanyang likhain. Ng mga bagay na ito, yung paniniwala sa qadar, ibig sabihin, pangunahin dito yung paniniwala natin na si Allah, kabilang sa kanyang mga kapangyarihan o sifa, katangian ay ang al-ilm, at ang kaalaman ni Allah ay absolute. Alam ni Allah ang mga nangyayari. Alam ni Allah ang mga nangyari noon at alam ni Allah ang mga mangyayari sa hinaharap. Dahil si Allah, siyang lumikha ng panahon. So tayo, subject tayo sa panahon na mayroong nakaraan, nakalipas, mayroong kasalukuyan at hinaharap.
kay Allah bilang tagapaglikha, naarok niya tungkol sa oras ang hindi natin naarok. Okay, so hindi magugulat si Allah. Yun yung palagi natin binabanggit tungkol sa qadar. Hindi magugulat si Allah sa anumang gagawin ng tao. Lahat ay nalaman na ni Allah. Lahat ay nalaman na ni Allah. At ang tao, ikinikilos na lang niya kung ano ang naitakda na ni Allah. Dahil ang pagtatakda ni Allah na iyon na isinulat sa Allahul Mahfud, nalaman na ni Allah na ating gagawin at namili na si Allah ng mga gusto niyang ipatupad sa mga gagawin natin. Kaya parehong umiiral ang free will ng tao at ang qadar ni Allah. Bago pa tayo likain, nakita na ni Allah kung anong ikikilos natin ayon sa ating free will at sa mga ginawa natin at magiging resulta ng ginawa natin, si Allah ay namimili ayon sa kanyang irada o kagustuhan at mula sa mga nagustuhan niya na ipatupad, itinala niya ito sa Allahul Mahfud at pagkatapos ito ay nilikha ang lahat. Okay? So yun yung apat na haligi ng qadar, yung kaalaman ni Allah, kagustuhan ni Allah, pagtatala ni Allah, at ang paglikha ni Allah. So lahat ng ito ay nasa qadar o sa tamang pag-unawa ng qadar bilang mga haligi nito. Ulitin ko rin yung dua, na yung hadith na walang babago sa qadar liban na lang sa dua. Ang dua na ito ay mangyayari doon pa lang sa kaalaman ni Allah. Nakita na ni Allah na tayo ay magdudua at kung gugustuhin niya, itutuparin niya ang dua na ito sa anumang paraan na gusto niyang tuparin. Pareho lang. Sa parehong umiiral ang free will at qadar ni Allah. Itong pag-unawa ng Ahlus Sunnah wal Jamaah na taliwas doon sa mga ligaw na sekta. Yung mga tao na qadariya, tinatanggi nila ang qadar, sinasabi nila puro free will lang ng tao ang umiiral. At yung isa pa yung Jabriya, naniniwala sila na ang tao ay walang free will, pinipilit lang sila ni Allah na gawin ang gusto ni Allah. Hindi, pareho yun na umiiral. Kasi kung halimbawa, tingnan natin yung Jabriya, sinasabi nila walang qadar, ang tao ay kumikilos ayon sa kagustuhan niya. So parang sinabi nila, nagugulat si Allah palagi kapag meron tayong ginagawa. Hindi, alam na ni Allah lahat. At yung Jabriya naman, wala raw qadar. So kung walang qadar, kumbaga kung walang free will pala, puro qadar na pinipilit lang tayo ni Allah na gawin ang gusto niya, bakit pa merong pananagutan ng tao? Bakit meron pang paraiso at impyerno kung pinipilit lang pala tayo ni Allah? So yung mga bagay na ito, kumbaga, dapat inuunawa ng tao sa tamang pag-unawa, inshallah. So dito binanggit, kasama rin ang paniniwala na katiyakan na si Allah ang tunay na hari, ang malik ng lahat, at siya ang tagapangasiwa sa lahat ng kailangan ng kanyang mga nilikha. So si Allah, siya ang al-malik o al-malik, tagapagmay-ari, tunay na hari, at siya ang mudabbir, siya ang tagapangasiwa sa lahat ng kanyang mga nilikha. Na si Allah nangangasiwa siya sa lahat. Ibig sabihin sa pagkakalikha dito, sa mga biyaya na matatanggap nito, kailan ito mabubuhay, kailan mamamatay, ano yung mga gagawin nito, lahat-lahat ay nasa pagtatakda ni Allah. Yun ang magic word sa pagtatakda. Hindi magugulat si Allah sa ginawa ng tao. Alam na ni Allah. Okay? Na ito yung isang malaking pagkakamali ng mga Shia dun sa kanilang doktrina ng Al-Bada. Na sinasabi nila, naging kafir daw ang mga sahaba nang namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagmurtad daw ang mga sahaba. At kung tatanungin mo sila, bakit sila nagmurtad samantalang pinuri sila ni Allah sa Quran? So sinasabi ng Shia, hindi raw alam ni Allah na magmumurtad pala ang mga sahaba. So walang katotohanan, kalokohan yun. Kasi alam na ni Allah lahat ng bagay na
mangyayari. Kaya kafir talaga. Kafir ang Shia. Kafir ang doktrina na dala-dala ng mga Shia. Sumunod sinabi, siyang nagbibigay ng kapangyarihan at siya rin ang nagtatanggal nito. Kapangyarihan, ibig sabihin dito yung kapangyarihan sa dunya, yung paghahari, pamumuno, yun ang tinutukoy niya. At siya ang nagpapataas ng kalagayan, ibig sabihin nagbibigay ng karangalan, at siya rin ang nagpapababa nito. Siya ay nag-aalis ng karangalan sa tao, ibig sabihin, ahamakin niya ang tao, at pinakamatindi ito siyempre sa araw ng paghuhukom. Na pararangalan niya ang mga mananampalataya, inshallah, nakarapat-dapat dito, at hahamakin niya ang mga tao na karapat-dapat din dito. Muslim o hindi Muslim. Okay? Kasi mayroong mananampalataya na maaring makasalanan o mapang-api, o may kita niya ang resulta ng pang-aapi nito sa araw ng paghuhukom. Siya ang nagbibigay ng buhay at kamatayan. So alam na natin ito. At siya ang magpapalit-palit ng araw at gabi. Sa isa pang aya, sinabi ni Allah sa Surah Ali Imran, chapter 3, verse 26 to 27, Kulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Sabihin, kumbaga ito tinuturo ni Allah sa atin ng isang panalangin, O Allah, ang hari ng kaharian, malikil mulk, yung malik, ito yung fa'il ng malaka. Malaka yamliku, yung malik, ito yung fa'il ng malaka, at yung mulk, ito yung isim ng malaka, yung pinaghaharian ng malik. O Allah, hari ng kaharian, at ang tinutukoy na kaharian dito, yung lahat ng nilikha. Tu'til mulka man tasya, ibinibigay mo ang paghahari sa sino man na naisin mo, at inaalis mo ang paghahari mula sa sino mang naisin mo. Tu'izzu man tasya'u wa tudillu man tasya', pinararangalan mo ang nais mo at hinahamak mo ang nais mo. Kumbaga, inaalis sa kanya ang karangalan. Biyadikal khair, nasa iyong kamay ang kabutihan. Innaka ala kulli shay'in qadir, tunay na ikaw sa lahat ng bagay ay may kapangyarihan o may kakayanan. Tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layl, ipinapasok mo ang gabi sa umaga at ipinapasok mo ang umaga sa gabi. Na dito kakaiba yung expression na ginamit. Tulij, ibig sabihin ipinapasok. Kasi nga naman kung obserbahan ng tao ang paglipas ng araw at gabi, nagiging smooth o banayad yung transition sa pagitan ng umaga at gabi. Kapag liliwanag na, dahan-dahan lang liliwanag, at kapag didilim na, magiging gabi na, dahan-dahan lang na dumidilim. Hindi parang may switch lang ng ilaw, napapatayin mo, pipindutin mo. Sa dahan-dahan itong pumapasok sa isa't isa. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy, at ikaw ay naglalabas ng buhay mula sa patay, at ikaw ay naglalabas ng patay mula sa buhay. So doon sa tafsir, kabilang sa mga halimbawa na tinukoy ng mga scholar, yung tukhrijul hayya minal mayyit, halimbawa niyan, paano lumalabas ang buhay. At itukoy dito yung buhay as in yung adjective na buhay, hindi yung buhay na noun.
Buhay, nilalabas ni Allah yung buhay mula sa patay. Tinukoy sa tafsir yung halimbawa, yung buto ng halaman, walang buhay yun. Pero kapag tinanim mo yung buto ng sitaw, buto ng talong, pechay, tutubo yun at magkakaroon ng buhay. So yun yung example na binanggit sa tafsir. O pwede rin naman mangyari sa araw ng paghukom, syempre. Patay yung tao, mamatay yung lahat, di ba? At bibigyan buhay muli ni Allah. So pwede rin ganon. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, at inilalabas mo ang patay mula sa buhay. Na example dito na babanggit sa tafsir, yung itlog ng manok. Yung manok buhay, pero yung itlog wala namang buhay. Pero kung yung itlog na yun fertilized at malimliman, yun ay magkakaroon din ng buhay, inshallah, at magiging sisiw. At panghuli, watarzuqu man tasha'u bighairi hisab. At ikaw ay nagbibiyaya sa sino mang naisin mo nang walang pagtutuos. Walang pagtutuos, maaring mga hulugan nito na maaring bibigyan ka ni Allah ng biyaya nang higit pa sa karapat-dapat na matanggap mo. Walang pagtutuos. Kumbaga, pinasweldo ka lang na nang higit pa sa iyong pinagtrabahuan, parang ganun, binigyan ka ng bonus. O, maaari ring mga hulugan, bighairi hisab, bibiyayaan ka ni Allah ng walang hanggan, walang patid, tuloy-tuloy, kumbaga. Yun yung maaring kahulugan nitong bighairi hisab. So sinasabi rin, ang lahat ng pangyayari sa daigdig na ito ay batid ni Allah mula sa kanyang kapahintulutan. So ito yung dalawang unang rukun ng qadar. Yung kaalaman ni Allah at kanyang kagustuhan. At syempre, ang dalawang rukun na ito ng qadar ay nangyayari ayon sa katarungan ni Allah. Si Allah ay nagiging makatarungan dahil sa kanyang ilm, at si Allah ay makatarungan sa kanyang mga bagay na ninanais o pinahihintulutan. So ganun dapat ang tao na mag-isip. At sinasabi nga, ngunit ang ginagawa ng ibang mga tao ay taliwas sa uri ng tauhid na ito, tulad ng paglalagay ng mga bagay na inaakala nilang magbibigay sa kanila ng swerte at mag-aalis sa kanila ng malas o masama. Singat ang tao, nalalabag nila ang rububiyah ni Allah sa pamagitan ng paniniwala sa mga pamahiin. Katulad ng tinukoy dito, tinatalakay din natin ito sa akida, yung tamaim, mga agimat, at iba pang mga pampaswerte o pantanggal ng malas. So ito ay hindi lang shirk sa paglabag sa tauhidul uluhiyah, ito ay shirk sa paglabag sa tauhidur rububiyah. Dahil si Allah, ano yung kahulugan ng tauhidur rububiyah? Si Allah ang tagapaglikha, tagapagtustos, tagapagmay-ari, at tagapamahala ng kanyang mga nilikha. Kapag ang tao ay naniwala sa pusa na kumakaway o naniwala sa kwintas na magtataboy ng sakit o magtataboy ng malas, yung mga bracelet na kristal o kung ano pa man, kahit sticker na la ilaha illallah lalagay mo sa motor mo para hindi ka madisgrasya, lahat yun ay shirk dahil tayo ay nagtuon ng ating pananalig sa iba pang bagay, sa iba paliban kay Allah. Okay? So yung mga dekorasyon, halimbawa nga, nilinaw na natin ito nung nakaraan, yung mga sticker na nilalagay sa sasakyan, yung tasbih nilalagay sa sasakyan para hindi raw madisgrasya, maling intention yun sa paglalagay ng mga. Ilagay mo lang yung sticker pero wag mo nang samahan ng intensyon. At yung mga scholar pa nga sinasabi nila na mas mainam na hindi na maglagay ng mga bagay na ito. Okay, dahil hindi naman ito ang layunin kung bakit ibinaba ang Quran
kung bakit may la ilaha illallah, hindi itong layunin. Hindi para gawing dekorasyon sa pader o ilagay sa sasakyan. Ito ay para isabuhay. At yun nga, sa pamagitan ng pagbabawal dito na mailagay ito sa mga pader o maging dekorasyon sa sasakyan, isinasara ang pinto ng shirk na maaring ikakabit ng tao dito ang paniniwala na meron itong dalang swerte o pantaboy ng malas. Yun nga, tinatawag na saddud dhari'ah, pagsasara ng pinto ng kasamaan. Kasunod sinabi, na yun nga, ito ang naghahatid sa kanila patungong shirk o pagtatambal kay Allah. Ang paniniwala sa mga tamima ay shirkun asgar, pero ito nga ay patungo sa shirkun akbar. Lahat ng shirkun asgar ay patungo sa shirkun akbar. Naniniwala ka sa mga pamahiin, shirkun asgar, pero kapag matindi ng paniniwala mo, aabot ito sa shirkun akbar. Okay? Naniniwala ka sa kung ano-anong pampaswerte, maaaring shirkun asgar, pero papunta rin ito sa shirkun akbar. Nagpapakitang tao ka, maaaring shirkun asgar, pero maaari itong mauwi sa nifaq, pagiging munafik, na ito ay pagtataglay ng tao ng parehong shirk at kufur sa kanyang puso na kanyang inililihim, na tinatakpan niya sa pamagitan ng pag-arte na siya ay mananampalataya. Ang uri ng tauhid na ito ay likas na pinaniniwalaan ng lahat ng mga tao at walang tumututol dito maliban sa isang taong nagmamayabang sa kanyang sarili, samantalang alam niya na tiyak na walang tagapaglikha at nagbibigay ng kabuhayan o nagtutustos maliban kay Allah. So merong aya dito na naglilinaw sa sinabi na ito. Sinabi ni Allah tungkol sa mga musyrikun sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay nandun sa Suratul Mu'minun, chapter 23, verse 86 to 89. Qul man rabbus samawati as-sab wa rabbul arshil azim. Sabihin mo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itanong mo sa mga kuffar, sa mga musyrikun, sino ang Panginoon ng 7 kalangitan at Panginoon ng dakilang trono? Sayaquluna Allah. Sasabihin nila si Allah. So yung Quraysh, kilala nila si Allah. At kilala nila na si Allah ang tagapaglikha at ang tagapagmay-ari ng trono. Sasabihin nila si Allah. Hindi nila yun pasisinungalingan. Kaya karugtong dito sinabi ni Allah, Qul afala tattaqun, sabihin, hindi ba kayo matatakot? Hindi ba kayo natatakot sa inyong pagtatambal kay Allah? Alam ninyo na si Allah ang tagapaglikha ng kalangitan. Alam ninyo na si Allah ang may-ari ng dakilang trono, pero sa iba kayo sumasamba. Sa iba kayo nagpapasalamat. Sa iba kayo humihiling. Sa iba kayo humihingi ng tawad sa inyong kasalanan. Sa iba kayo humihingi ng gabay. Hindi ba kayo natatakot? Yun ang pinapasabi ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Again din sinabi ni Allah, Kul man biyadihi malakutu kulli shay', at sabihin, sa kaninong kamay matatagpuan ang pag-aari sa lahat ng bagay. Kul man biyadihi malakutu kulli shay', sa kaninong kamay ang pagmamayari o paghahari sa lahat ng bagay. At siya ang tagapagtanggol. At walang sino man ang magtatanggol sa kanya o makakapagtanggol laban sa kanya. Kumbaga halimbawa, kung mayroong nais parusahan si Allah, walang sino man ang makakapigil na dumating sa kanya ang parusa na ito. Pero si Allah, siya ang tagapagtanggol o tagapag-ingat ng lahat. In kuntum ta'lamun. So kung nalalaman pala ninyo mga ito, bakit hindi kayo natatakot na kayo'y nagtatambal kay Allah? Sayaquluna Allah. Sasabihin nila, si Allah ang lahat ng ito. Siya ang nagmamay-ari sa lahat ng bagay at siya ang tagapagtanggol ng lahat.
at walang sino man ang makakapagtanggol laban kay Allah. Alam nila, alam ng Quraysh. At kahit ang mga hindi Muslim hanggang sa panahon natin ngayon, alam nila na mayroong nag-iisang Panginoon na may kapangyarihan dito, pero sumasamba sila sa iba paliban sa Kanya. Sayaquluna Allah, sasabihin nila si Allah, Kul fa'anna tusharun. Kaya sabihin mo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paanong kayo ay nalinlang? O paanong kayo ay tulad ng nilagay dito, paano kayo nawala sa sarili ninyong katinuan? Yung mga tao na ito, alam nila yung bagay na ito, na si Allah ang may kapangyarihan sa lahat ng ito, pero sa iba pa sila sumasamba liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. So panghuli, ang pagtanggap ng tao sa Tauhid ar-Rububiyyah ay hindi nangangahulugan na nakapasok na siya sa loob ng iman at Islam. So ito yung nililinaw dito. So maaaring naniniwala ang tao sa Tauhid ar-Rububiyyah na si Allah ang tagapaglikha, tagapamahala, tagapagtustos, at tagapagmay-ari ng lahat. Pero sa iba siya sumasamba. Hindi ito nangangahulugan na siya ay nagiging Muslim o nagiging mu'min. Katulad ng Quraysh. Kinikilala nila si Allah na siya ang Panginoon. Pero hindi nila siya kinikilala na Diyos na nag-iisa at walang katambal, so hindi sila Muslim. Kahit si Abu Talib. Si Abu Talib, kinikilala niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na propeta, pero hindi siya naniniwala na si Allah ay nag-iisang Diyos na dapat sambahin. So namatay siyang kafir at mushrik. Dahil hindi nagiging ganap ang paniniwala, maliban na lamang kung paniwalaan din ang Tauhidul Uluhiyah, nang ibig sabihin ay paniniwala sa kaisahan ni Allah sa pagsamba sa Kanya. So dito nagtatapos yung Tauhidul Rububiyyah, alhamdulillah. So dito, may exercises. Sagutan nyo na lang ito inshallah. Sagutan nyo, isulat nyo yung, kahit kopyahin nyo yung sagot dito sa libro, walang problema inshallah. So next week, tatalakayin na natin yung pangalawang aralin, yung Tauhidul Uluhiyah, inshallah. At dito, to yung mga sa page 19, mga bagong terminolohiya, kabisaduhin nyo yan, inshallah. So ito nga, unang binanggit yung Tauhid ar-Rububiyyah, kasi ito yung general, mas general na Tauhid, at mas specific yung Tauhidul Uluhiyah, inshallah, na resulta ng Tauhidur Rububiyyah. So tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.